Kinumpirma naman ng Malacanang na ilang gabinete na sangkot umano sa iligal na pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ay mananatili pa rin sa kanilang posisyon. Report mula kay Eden Santos. Hindi tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation ng mga cabinet secretary na sangkot sa umano'y iligal na pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Court o ICC. Iyan ang kinumpirma mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa press conference sa Malacanang. Kabilang sa mga mananatili sa pwesto ay sina Justice Secretary Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla at DND Secretary Gilbert Chodoro. Sa panig naman ni National Security Advisor Eduardo Año, sinabi ni Bersamin na wala pa siyang impormasyon kung tinanggap o hindi. Kailan po natin na inaasahang babanggitin kung tinanggap ba ng Pangulo yung resignation po nila or hindi? Sino sila? Si Secretary Boying Remulla and Secretary declined yung resignation niyan. Sino pa? Si Secretary John Vic Remulla. Declined din. How about the Secretary Año? I do not know yet because that is a personal thing for the President, you know. Security advisor yan. And actually that resignation letter was not coursed through me because it's a personal response. Well, they have a personal thing dyan. Kung ayaw ni Presidente tanggapin, it's up to him. How about Secretary Gilbert Chodoro po? Hindi rin. Gusto mo bang lamunin tayo, no? So yung po tatlo, dinecline na po ng Pangulo? Yeah, definitely. Declined na yan. Pero ang pagbibitiw ni Solicitor General Menardo Guevara ay tuluyan ng tinanggap ng Pangulo. Katunayan ay pinangunahan ni PBBM ang panunumpa kaninang umaga ni Attorney Darlene Marie Berberabe bilang bagong Solicitor General. Nanumpa na rin si Jose Ramon Aliling bilang bagong kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development kapalit ni Jose Rizalino Acuzar na itinalaga bilang Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation. Agad namang nilinaw ni Bersamin na hindi lang ang pag-recuse ni Guevara ang dahilan ng pagtanggap ni PBBM sa kanyang courtesy resignation. Well, si Soljan Guevara has been there since the beginning, no? And maybe it is time for him to go to another venture. And so the President accepted his resignation to allow for fresh blood to come in. Bukod kay Guevara ay tinanggap din ng Pangulo ang pagbibitiw ni Commission on Higher Education Chairman Prospero De Vera na pinalitan ni CHED Commissioner Shirley Agrupis. Itinalaga naman ni Pangulong Marcos bilang bagong hepe ng pambansang pulisya si Major General Nicolas Torre III. Si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay FPRRD. Pero hindi naman masabi ni Bersamin kung ito ang dahilan ng pagkakatalaga ng Pangulo kay Torre. Idiniin ni Bersamin na performance ang tinitingnan ng Pangulo. Dagdag pa niya na diskresyon ng Pangulo kung sino ang itatalagang PNP chief. Alam mo, si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo, you must have, you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered in comparison to the qualities of those others who were not given this responsibility. Tiniyak naman ni Bersamin na hindi magdudulot ng demoralisasyon sa hanay ng pulisya ang appointment ni Torre. Palagay ko naman hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No? They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the Commander-in-Chief or what the President desires. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo yung kanyang pagtanong?
Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But most promotions are given on merit. Asahan pa umano ang maraming bilang ng mga magbibitiw matapos hingi ng Pangulo maging ang courtesy resignation ng mga nasa GOCCs. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.